Hi, maulan na naman. Kaya tara, samahan niyo muna ako ulit para sa maikling kwentuhan lang naman na baka sakali makabusog din sa spiritual niyong buhay. Sabi sa Psalm 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ang taglay kong suliranin, nababatid mong lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Dito sa Psalm 56:8, ang nagsulat nito ay si King David. Hindi dahil nagpapaka-poetic siya ng mga oras na to, but he was crying out from a literal death trap. Feeling niya isolated siya kasi hunted siya at sobrang takot siya. At sa moment ng kahinaan niya, minto siya saglit para i-remind yung sarili niya that God is tracking and counting every single ng luha niya. Mayroon kasi dati sa ancient custom kung saan ang mga tao ay nagko-collect ng kanilang luha at nilalagyan nila ito sa small glass of bias, mga luhang mula sa kanilang pagluluksa. Paano kaya kung sa bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit, mga luhang naipon mula sa mga taong tahimik na tumatangis sa kanilang mga panalangin, na sa bawat patak ng ulan, unting-unting nililinis nito yung mundo natin. Pero pagkatapos ng ulan, diba, may mga bagong halamang sumisibol, may mga bagong bulaklak na namumukadkad, may mga bagong buhay na nagsisimula. Kaya kung umiiyak ka ngayon dahil sa sakit, hirap, pagod, o bigat na matagal mo nang dinadala, huwag kang matakot umiyak. Nakita ng Diyos ang bawat luha, na narinig niya yung bawat panalangin na halos wala ka ng lakas na sabihin. Kaya iyak mo lang, dahil kung paano ng ulan ay naghahanda ng lupa para sa panibagong pagtubo, maaring yung mga luha mo rin ay naghahanda ng puso at buhay para sa isang bagong bagay na ipapakita ng Diyos. Kaya tandaan mo, hindi habang buhay ang ulan at hindi rin habang buhay ang pag-iyak mo. Pagkatapos ng ulan, tiyak, may bagong sisibol. Kaya baka ang hinihintay mong bagong buhay ay unti-unti nang tumutubo sa likod ng mga luhang ipinapanalangin mo.